Breaking news mga kabayan, French Navy bibisita sa Pilipinas sa February. Pangalawang breaking news, bagong warship ng Pilipinas, dadating na sa March. Naghahanda na nga ba ang Pilipinas? Pangatlong breaking news, may bagong tension sa pagitan ng Russia at Germany. Germany, nag-deploy ng missiles para i-shoot down ang Russian drones. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayon sa impormasyon na inilathala ng Inquirer noong January 20, nakatakdang tanggapin ng Navy ng Pilipinas ang una nitong HDF 3,200 Guided Missile Frigate na BRP Miguel Malvar FFG-06 sa huling bahagi ng Marso ngayong taon. Ang pagbili na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $554 million at ito ay na-finalized sa ilalim ng government-to-government agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Ito ay nasa loob ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa ilalim ng Horizon 2, isang strategic initiative na nagpa-prioritize sa enhancement ng maritime defense capabilities upang i-address ang evolving security challenges. Ang kontrata ay iginawad sa HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea, isang globally recognized leader sa naval shipbuilding. Ang agreement ang nag-outline sa design at construction ng dalawang frigate na nai-tailor sa specific operational needs ng Philippine Navy. Ang mga vessels na ito ay batay sa HDF 3,200 platform, isang evolution ng HDF 2,600 design na ni-utilized para sa Jose Rizal class frigates na kasalukuyang nasa serbisyo. Ang HDF 3,200 frigates ay nilagyan ng advanced stealth feature, kabilang ang reduced radar cross-section technology upang mabawasan ang detection at enhanced survivability sa contested maritime environments. Bukod pa rito, ang kanilang robust hull design at integrated damage control systems ay nagpo-provide ng resilience laban sa modern naval threats. Ang propulsion system ng HDF 3,200 class frigates ay idinisenyo upang matiyak ang high performance at operational range. Ito ay pinapatakbo ng combined diesel o diesel engines. Ang mga barko ay maaaring maka-achieve ng speed na lalagpas sa 25 knots at maaari din itong maka-maintain ng extended patrols na may range na lagpas 4,500 nautical miles. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ni Marie Fontanelle, France Ambassador sa Pilipinas, na ang flagship vessel ng French Navy ay inaasahang darating sa Pilipinas ngayong taon. Sa isang forum na hino-host ng French Embassy at think tank Stratbase ADR Institute noong Huwebes, sinabi ni Fontanelle na magkakaroon ng port visit sa bansa ang Carrier Strike Group na French aircraft carrier na Charles de Gaulle. Narito ang pahayag ni Fontanelle sa kanyang speech. Ako ngayon ay proud at honored na i-announce ang paparating na pagbisita ng French Aircraft Carrier Group na pinangalanang Charles de Gaulle sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas, isang buwan mula ngayon. Sinabi ng French Ambassador na ang deployment ng Carrier Group ay bahagi ng Clemenceau 25 deployment. Ang 2025 deployment ay pinlano alinsunod sa partnership-oriented approach na nag-e-encompass sa parehong long-standing at more recent collaborations. Dagdag pa niya, ang deployment na ito ay umiikot sa tatlong mahahalagang milestone na pinagsama ng isang common denominator, ang aming kakayahan na maunawaan at kilalanin ang parehong bagay na nagko-connect at nagdi-differentiate sa amin. Ang Clemenceau 25 deployment ay bahagi ng La Pérouse naval exercises ng French Navy na kinabibilangan ng partisipasyon ng mga Navy mula sa 9 na bansa. Ang mga sumusunod na bansa ay bahagi ng nasabing exercise. Ito ay ang mga bansang Canada, Estados Unidos, Malaysia, Indonesia, India, Australia, United Kingdom at Singapore. Sa iba pang mga balita, nag-deploy ang Berlin ng 2 Patriot missile defense batteries
at humigit kumulang 200 German personnel para protektahan ang Rzeszów, isang pangunahing Western military aid hub para sa Ukraine. Sa latest communique, sinabi ng German Ministry of Defense na ginagarantiyahan ng mga system ang anti-missile protection sa buong rehiyon nang hindi bababa sa 6 na buwan kapag na-achieve nila ang full operational capacity sa January 27. Ang Rzeszów ay isang malaking lungsod sa timog silangan ng Poland na malapit naman sa hangganan ng Ukraine. Matapos ilunsad ng Russia ang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero ng 2022, nag-emerge ang lungsod na ito bilang isang key logistical hub upang ilipat ang mga Western military supplies sa pinag-aawayang bansa. Primary ito dahil ang Rzeszów-Jaszonka ang pinakamalapit na paliparan sa Ukraine at sinasabing ito ay may Adler runway na may sapat na haba upang mag-handle ng big cargo aircraft katulad ng C-17. Ayon sa figures na mula sa Polish, ang mga Western military hardware at weaponry ay may halos 90 hanggang 95% na bilang ay ide-deliver sa Ukraine sa pamamagitan ng hub na ito. Gayunpaman, nirender din dito ang kahinaan ng Rzeszów sa mga pag-atake ng Russia. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang digmaan, napilitan ang mga otoridad ng Poland na palakasin ang seguridad sa airport sa gitna ng banta ng mga potensyal na pag-atake mula sa Russia. Ang Polish combat aircraft ay dineploy upang magsagawa ng mga round-the-clock patrol. Ang mga tensyon na ito ay sunod na humina nang ang US ay nag-deploy ng isang Patriot battery upang bantayan ang mahalagang military hub. Matapos matuklasan ang nuclear fission noong year 1930, hindi naglaon ay nalikha ng mga may matatalas na isip ang pinakamalakas na sandatang maipakikilala sa sangkatauhan. Ito ay halos 80 taon mula nang sumabog ang unang atomic bomb sa Trinity test. Simula noon, nasaksihan ang libu-libong detonation ng nuklear. Patuloy na sinusubok, pinapabuti at pinapabilis ang ebolusyon mula sa isang perspektibo ng cosmic. Tila tayo ay nasa isang tiyak na landas ng sarili nating pagkalipol. Ang atomic bombing ng Hiroshima at Nagasaki noong August 6 at August 9, 1945 ay minarkahan ang mga panahon na kung saan ang mga sandatang ito ay naging mapangwasak. Ginagamit sa digmaan, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na tayo sa kakahuyan. Sa loob lamang ng 8 dekada, nalaman na natin kung paano mapalabas ang kapangyarihan ng atom para magkaroon ng kakayahang sirain ang mundo ng makailang ulit. Halimbawa, ang uranium base o Little Boy, ang bombang ibinagsak sa Hiroshima. Ang enerhiyang pinakawalan nito ay katumbas ng 15 kilotons ng TNT, trinitrotoluene, isang color yellow na substance na sangkap sa pampasabog. Katumbas nito ang sabay na pagsabog ng higit sa 30 milyong pounds ng TNT. Sapat na upang sirain ang isang maliit na lungsod, walang-wala ito kung ikukumpara sa mga modernong sandatang nuklear. Ang pinakamakapangyarihang nuclear na weapon sa US arsenal ngayon ay ang B-83, isang thermonuclear gravity bomb na may maximum na ani ng 1.2 megatons ng TNT, 80 beses na mas malakas sa uranium base o Little Boy. Ang 80 maliit na batang atomic bomb na dinetonate sa parehong oras ay katumbas lamang ng isang B-83. Ang Estados Unidos, opisyal na may nakapaligid na 650 na B-83, kabilang sa kabuuang humigit kumulang na 5,044 nuclear warheads. Para ilagay sa isang perspektibo, ang maliit na atomic bomb ay may isang sagad na diameter ng fireball na nasa 396 meters o 1,300 feet, habang ang B-83 thermonuclear bomb naman ay may maximum na diameter ng fireball na 2.3 na kilometer o 1.4 miles. Kaya sa anumang direksyon na tinitingnan mo sa 1.4 miles, ang malabolang apoy nito na sumabog ay sumisira na ng lahat ng bagay sa loob nito. Ngunit, ang pinakamalaking nuclear bomb ng US na sinubukan ay ang Castle Bravo na may mas malaking diameter ng bolang apoy na umaabot ng 8.3 kilometro o higit sa 5 miles.
Ngunit upang makakuha pa ng higit pang nakatutuwang paghahalintulad, ang pinakamalaki at pinakamalakas na pampasabog na nagawa ng tao sa mundo, ang Tsar Bomber. Ito ay nagtataglay ng 50 megatons ng TNT na may sagad na diameter ng bolang apoy na lumalagpas sa 10 kilometro o 6.4 miles na umaabot sa altitude ng eroplano na nagpapababa rito. Nagkaroon ng mas malaking theoretical na version ang Tsar Bomber na maaaring umabot sa 100 megatons ng TNT. Bakit mas malakas ang mga sandatang nuklear noong 1960 kaysa ngayon? Sa ika-4 na dimensional na laro ng chess, ang parehas na kasiguraduhan ng pagkawasak, ang mas malaki ay hindi laging mas mahusay. Ang kakayahang maihatid ang mga weapon na ito ng wasto sa kanilang mga target ay napakahalaga rin. Pagkatapos matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging malinaw na ang dating mga kaalyado. Ang United States at Soviet Union ay maaaring magtulak sa mundo sa isang malamig na digmaan para sa ideological na paghahari. Kinatakutan noon na ang hindi maiiwasang malamig na digmaang ay maaring uminit. Alam ng US na hindi ito magtatagal bago pa mapahusay ng Soviet ang sarili nilang atomic weapons. Isinasaalang-alang na mayroon silang mga atomic spies sa proyekto sa Manhattan. Ang Estados Unidos ay may monopolyo sa mga sandatang nuklear sa loob ng 4 na taon sa panahong ito. At pagkatapos, nagsasagawa sila ng serye ng mahahalagang pagsubok upang manatiling mas nangunguna sa Soviet. Operation Crossroads ay isang pares ng nuclear weapon test na isinagawa ng Estados Unidos sa Bikini Atoll noong kalagitnaan ng 1946. Ang mga ito ang unang nuclear weapon test mula sa Trinity noong June 16, 1945 at ang unang detonation ng mga aparatong nuklear mula sa nangyaring atomic bombing sa Nagasaki noong August 9, 1945. Ang layunin ng mga pagsubok ay upang siyasatin ang mga epekto ng mga sandatang nuklear sa mga barkong pandigma. Ang Crossroads Test ay ang una sa maraming mga nuclear test na ginawa sa Marshall Island at ang unang napubliko at inanunsyo muna na sinubaybayan ng mga naimbitahang manood kabilang ang isang malaking pulutong ng press. Ang bilis ng 95 target ships ay binuo sa Bikini Lagoon at natamaan ng 2 detonations ng Fat Man plutonium implosion, isang uri ng nuclear weapon na ibinagsak sa Nagasaki noong 1945. Bawat isa ay kumukonsumo ng 23 kilotons ng TNT. Ang Operation Sandstone ay isa pa at ang huling serye ng mga nuclear weapon tests noong 1948 na isinagawa ng Estados Unidos bilang isang monopolyo sa mga atomic weapons. Noong August 29, 1949, alas 7 ng umaga, ang Soviet Union ay nagsagawa ng una nilang nuclear weapon test. Ang RDS-1 device, na kilala rin bilang unang kidlat, ay binabanggit ng Estados Unidos bilang Joe-1 na tumutukoy kay Joseph Stalin. Ang unang Soviet atomic bomb na RDS-1 ay isang uri ng pampasabog na halos kapareho sa bomba ng US Fat Man. Ang pagsubok na ito ay sinurpresa ang mga makakapangyarihan sa kanluran. Ang intelligence ng Amerika ay estimated na hindi makagagawa ng isang atomic bomb ang Soviet Union hanggang 1953. Ngunit noong 1945, hindi inaasahan ng Britanya. Nalaman ang mga magkakahiwalay na produktong nuklear mula sa ginawang mga test sa pamamagitan ng US Air Force. Sinimulang sundan ng Estados Unidos ang trail ng mga labi ng mga bumagsak sa nuklear. Sinabi ni Pangulong Harry S. Truman sa mundo ang sitwasyon noong September 23, 1949 na nagsasabing, "Nalaman namin na sa nakalipas na mga linggo, ang isang atomic na pagsabog ay naganap sa Soviet Union." Ang pahayag ni Truman ay nagpagulat sa Soviet Union na umaasang panatilihing lihim ang pagsubok na ginagawa nila upang maiwasan ang mga Amerikano na dagdagan ang kanilang mga programa sa atomiko. Ang hindi nila alam, ang Estados Unidos ay gumawa ng isang test detection system. Ang nangyaring anunsyo ay naging isang punto ng Cold War na nagsimula na. Nang makumpirmang may atomic bomb nga ang Soviet Union, ang karera sa paunahang mag-develop ng hydrogen bomb ay nagsimula na rin.
sa parehong taon noong 1949, nagkaroon din ng isa pang makabuluhang geopolitical development, ang North Atlantic Treaty Organization o NATO na nabuo noong April 4, 1949. Ang kasunduan ay magtatag ng isang militar na alyansa sa pagitan ng 12 North American at Western European na mga bansa na naglalayong magbigay ng kolektibong seguridad laban sa banta ng Soviet Union sa mga unang yugto ng Cold War. Ang test site ng Nevada ay isang reserbasyon ng kagawaran ng enerhiya ng Estados Unidos na matatagpuan sa 105 kilometro o 65 miles sa hilagang kanluran ng lungsod ng Las Vegas. Ang site ay ang pangunahing lokasyon ng pagsubok ng mga Amerikano ng nuclear device mula 1951 hanggang 1992. 928 ang inihayag na mga test sa nuklear ay nangyari doon. Ang karamihan ay nasa ilalim ng lupa. Ang isa sa mga pinaka-popular na nuclear test na isinagawa sa Nevada Test Site ay ang Operation Upshot Knothole Test Series. Particular na sa pagsubok ng Grael na napansin dahil ito ang una at tanging bagong nuclear artillery shell na pinaputok. Inilunsad ito sa isang 280mm cannon na kilala bilang Atomic Annie. Ipinakita ng pagsubok ang pagiging posible ng nuclear artillery para sa mga tactical na weapon at nuklear sa larangan ng digmaan. Ngunit, ang evolusyon ng mga weapon at nuklear ay pumasok sa lahat ng antas noong 1952. Ivy Mike ay ang codename na ibinigay sa full scale ng isang thermonuclear device kung saan ang bahagi ng mga paputok ay mula sa nuclear fusion. Na-detonate si Ivy Mike noong November 1, 1952 ng Estados Unidos at nagtataglay ng 10.4 megatons ng TNT. Dahil sa pisikal na sukat nito at uri ng fusion fuel, ang Mike device ay hindi angkop na nadadalang sandata. Ito ay inilaan bilang isang teknikal na konserbatibong patunay na eksperimento ng isang konsepto upang patunayan ang paggamit ng konsepto para sa mga detonation ng multi-megaton. Habang nag-uunahan sa pagdevelop ng hydrogen bomb, mas pinapasidhi naman nito ang Cold War. Ang isang bagong bahagi ng mga komplikasyon ay idinagdag din sa parehong taon hanggang sa October 3, 1952. Ang Estados Unidos at Soviet Union ay ang tanging manlalarong kayang makipagsabayan pagdating sa mga sandatang nuklear. Ngunit sa petsang iyon, sinubok ng United Kingdom ang unang nuclear na armas nito na binigyang pangalan bilang Operation Hurricane na isinagawa sa Montebello Islands mula sa baybayin ng Western Australia. Hinabol ng UK ang programang nuclear weapons nito bilang tugon sa desisyon ng Estados Unidos na mag-withdraw mula sa Nuclear Cooperation Post World War II. 9 na buwan lamang matapos ang detonation ni Ivy Mike, sinubukan ng Soviet Union ang unang thermonuclear device. Na-detonate ito noong August 12, 1953. Ang aparato na kilala bilang RDS-6 o Joe-4 sa kanluran ay nagkaroon ng 400 kilotons o mga 26 na beses. Mas mahina kaysa sa Ivy Mike device at isang maagang uri ng thermonuclear na sandata na madalas na tinutukoy bilang isang layered staged fission fusion bomb. March 1, 1954, ang Estados Unidos ay sinagawa ang Castle Bravo nuclear test sa Bikini Atoll sa Marshall Islands. Ang pagsubok na ito ay minarkahan ang unang detonations ng isang dry fuel thermonuclear hydrogen bomb. Ang pagsabog ay nagbigay ng isang walang uliran na 15 megatons ng TNT, mas mataas kaysa sa hinulaang 4 hanggang 6 na megatons. Dahilan para tanghalin itong pinakamakapangyarihang nuclear device na inilunsad ng Estados Unidos noong panahong iyon. Ang hindi inaasahang mataas na ani ay naging sanhi ng malawakang radioactive contamination, pagkalat ng mga pagbagsak ng mga debris na higit 7,000 square miles, kabilang na ang mga lugar na may naninirahan. Ang mga pagbagsak na ito ay humantong sa malubhang isyu sa kalusugan at pag-aalis para sa lokal na populasyon, pati na rin ang mga tauhan ng isang Japanese fishing vessel na nalantad sa radiation.
Ang insidente ng Castle Bravo ay dumagdag sa lumalaking international na alalahanin tungkol sa mga panganib ng nuclear testing na sa kalaunan ay humantong sa bahagyang Test Ban Treaty ng 1963. Noong November 1957, sinubukan ng United Kingdom ang unang totoong hydrogen bomb na kilala bilang Grapple X. Ang aparato ay may isang ani na 1.8 megatons ng TNT at lumampas sa mga inaasahan. Bagamat karamihan sa mga ani nito ay nagmula sa nuclear fission sa halip na nuclear fusion, minarkahan nito ang entry ng UK sa Thermonuclear Club. Ngunit, ang mga panuntunan ng laro ay nagbago muli sa parehong taon nang ang unang matagumpay na pagsubok ng isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM ay isinagawa ng Soviet Union noong August 21, 1957.